ko na po sa inyo allow to present my screen. So first is, sana po ako ay hindi na po ako double entry sa inyo. I mean, hindi ako pumasok ng dalawa, so hindi ko po nakikita kung ano po ang mga messages nyo dyan. Okay na po ako doon. Tuloy-tuloy ko na lang po i-discuss ito. First is, yung PowerPoint, yung Word muna po. Ang i-discuss ko po ngayon ay mga features po ng mga Microsoft na ginagamit nyo. Ano po, lahat po tayo gumagamit nito, imposible pong hindi. Ano po, hindi naman po siguro kayo gumagamit ng Google Word, di ba? So, Microsoft po ang ating ginagamit. So, ituturo ko po sa inyo yung advanced feature po ni Word, ni PowerPoint, and then tignan ko po maya kung kaya pa nating i-discuss yung functionality po ng Excel, which is the pivot. Okay po, ano po ang functionality ni pivot, and then I'll discuss a little bit sa Outlook po para you have your alternative po sa pag-email po natin ng mas secured ng ating mga files po, ano po. So, yun po siya. First is, if you have your Word at nakapag-install na po kayo. Kasi yan, the moment na na-install nyo na po siya, pwede nyo nang gamitin offline. Okay po? So, pwede na siyang gamitin offline. What's the purpose of this? Alam ko na alam nyo na pong gamitin lahat ng mga ito. Ituturo ko na lang yung mga functionality niya. Ito po, let us assume na I have 2 paragraph and sa bawat paragraph po ay may lines. Ang gagawin ko po kasi, I will convert Word, yung data Word po, yung document ko po sa Word into PowerPoint presentation. Papaano po yun? So ako po ay magta-type dito. Ayan po, example lang para hindi na po ako mag-isip pa kung ano yung paragraph form na gagamitin ko. Ang gagawin ko na lang po ay meron na akong automatic na paragraph. Okay po? Yan. So I have my 2 paragraphs, each paragraph. Ang gagawin ko po dyan, paano po maigi. Pero kung meron po kayo dyan, much better po if you use that. Okay? Para masundan nyo po ako, mas maigi pa rin po kasi minsan na susunod po tayo doon sa hands-on activity kasi mas may learning po iyon. Okay? So, ang ginawa ko po, naglagay po ako ng headings. Hindi ko po mababasa yung chat nyo ha, hindi po ako nag-double screen ngayon. Para lang, kasi yung kabilang screen ko po ay naka-online pa din ako sa kabilang side dahil hindi kami pinalalabas ni Sir doon sa kabilang side na yon. Okay po? Naka-tune in ako sa kabila. So, dito po ay, makikita nyo po, nilagyan ko po siya ng headings. Ayan. So, paano po ang gagawin natin dito? Since ita-transfer natin to into PowerPoint presentation na hindi ika-copy-paste. As in, i-convert natin siya into PowerPoint presentation inside MS Word. Okay po? Since naglagay po ako ng 2 headings, I will highlight it. Ayan, that one. And then, upon highlighting, I click Control keys sa ating keyboard. Sa keyboard po, I'm talking about keyboard. Upon highlighting, I press Control keys sa keyboard po natin. And then after that, I highlight again another headings. This one yung for example. So, dalawa na po siya. Without removing my hands doon po sa control. Parang ganito po yan. Highlight ko itong video. And then I'll click Control. I hold it. Hold on lang po ako. Hindi ko aalisin ng keyboard ko. And then after nyan, i-click ko po ito para ma-highlight na parang nag-highlight ako ng 2 headings. Hindi ko pa rin po tinatanggal yung kamay ko sa control keys ng aking keyboard. Naka-press pa din po ako. And then kapag nakita ko na pareho ng highlighted yung 2 headings ko, can you follow po? I-click ko na po yung headings 1. Okay? I'll click this one. And then saka po natin bitawan yung ating control keys sa keyboard. Nakuha po ako. Ulitin ko ha. I-highlight po muna to. Hold the control keys. And then tuloy-tuloy lang ang pag-hold. Hindi tatanggalin ng kamay dun sa control keys. Highlight po yung susunod na headings. Ganun pa rin, hindi tinatanggal ang kamay sa control keys and then click the headings, saka palang bitawan yung control keys. Okay po? So, nagkaroon po tayo ng headings 1. Sandali lang po, nalipat. Then, after po niyan, syempre po, if there is a headings or yung pinaka-title natin, we need to highlight as well yung ating body. Same thing, i-highlight nyo lang po siya. Ayan po siya. I-highlight the body.
Ayan. Ayan, hihinto po ako ha kapag meron po ako naririnig na tunog. Ayan, salamat po. And then upon highlighting, I click control keys again. Pareho lang po yan nung kanina. Kaya lang ito, mas maraming words. And then hindi ko po aalisan ng pagkakapress sa control keys. Then I highlight the second body of the paragraph. Ayan po siya. Naka-hold pa rin po ako kay control keys. And then I click headings 2 na. Kanina headings 1, this time headings 2. Kapag napindot nyo na po yan, bitaw na po doon sa control keys natin. So pareho na po siya na naka-format into headings 1, yung dalawang title natin, at syempre yung body natin. Ma'am, paano po natin yan i-convert into PowerPoint presentation without copy-paste? Okay po, wala pong picture dito, hindi po applicable yung pag-transfer po ng picture dito sa Word papunta sa PowerPoint. Only words or character lang po. Ang gagawin po natin dyan, kapag okay na po ito, ayan, okay na po, di ba? I'll click this one. Nakita nyo po ba itong inverted triangle with minus sign sa taas? Ang tawag po dyan ay Customize Quick Access Toolbar. Ma'am, what's the purpose of that? Siyempre, yun ang itatanong nyo po sa akin, ano? Anong purpose niyan, ma'am? May halaga ba yan? Siyempre po, kasi kung hindi nyo po nakikita yung mga ribbons at icons dito nyo lang po yan makikita. Kaya minsan po sabihin nyo nawala si ganito. Pag nawala yung mga icons nyo at mga ribbons nyo, you just click this one, the Customize Quick Access Toolbar, and then after clicking that, I'll click More Commands. Ayan po siya. Pwede nyo po akong sundan ha, but this is only applicable to 365. Ayan, reminder ko pa po pala sa inyo ha, if you are installing your 365 account, ganito lang po yan parang pag nag-install ka ng 365 account, move on na po tayo sa mga nakalipas nating Microsoft Office. Alisin na po muna natin siya, i-uninstall. Do not insist po na, ayoko gusto kong manatili yung 2016 ko. No, hindi siya tatanggapin ni 365. Sasabihin niyo po sa akin, ma'am, natinanggap po magkakaroon po yun ng error. So, in as much as possible, when you are installing 365 account, delete everything. Kahit po sino, kahit po yung pinaka-boss namin sa Microsoft ang kakausapin nyo, yun din po ang sasabihin sa inyo. Okay po? So, move on tayo pag nag-i-install tayo ng 365 account. Hindi po pwedeng doble-doble. Anyway, yung mga 2016 naman natin, yung mga nakalipas na office natin, karamihan naman po dyan, crack lang naman po yung inyong kinuha. Mas ano pa nga po yun, dahil pirated yun di ba? Eto po, license. So, use it kasi license, di ba po? Huwag sayangin po kasi ang mahal ng account ng 365 sa Microsoft. Okay po? Binigay sa atin ng libre. So, let us maximize it. Use it. Okay po? Huwag yung sinayang, libre na nga binigay sa atin Paano kung bawiin na sa atin ni DepEd ito? O di mag-a-avail tayo ngayon ng napakamahal na installer ng 365. Tama po? So, after that, let us continue. I'll click More Commands. Ayan po, nakikita niyo po yung blinking circle ko. I click. Yan. Nakikita niyo po yung Word Option Dialog Box. As you can see, meron na nakalagay dyan na Quick Access Toolbar agad. Ayan po siya. Meron din Customized Ribbon. Yung ribbon, dati po, nung panahon, nung ako'y nag-aaral pa at professor ko pa po si Sir John Lee Mabunga sa National Teachers College, ang turo po sa amin nila nito ay menu bar po ang tawag yan sa customized ribbon. Ngayon po, updated na siya. Ribbon na po ang tawag. Ano po? Ngayon po, dito sa Quick Access Toolbar, saan po natin hahanap yung Send to PowerPoint Presentation? Nakita nyo po itong Choose Commands From. Di ba po? Nakita nyo po iyan. And then after that, makikita nyo po may nakalagay na Popular Commands. Hindi po yan yun. Okay? Kasi marami po yan na menu or commands na makikita kayo by simply pressing the inverted triangle. Ito po yan. Lalabas po yung drop-down menu. Ito po mga ito ang makikita nyo doon sa labas. Di ba po? Ano ang hahanapin natin in case? Ang hahanapin po natin yung hindi na i-display. Okay po? So hanapin natin siya. Ito po yun. Commands not in ribbon. Pero ako meron na po akong naka-display. For the sake of this demo, gagawin ko na lang po para maalam nyo kung saan nyo po titingnan, okay? Then, I click Commands Not in Ribbon, that one. Lalabas po yung mga commands niya na hindi dinidisplay sa ribbon.
this is alphabetically arranged, so wala po kayong magiging problema kapag hinanap nyo. Ang kailangan nyo lang pong hanapin ay send to PowerPoint presentation. So, let us locate it. And yan. So, ito na. Nakalagay po dito, send to Microsoft PowerPoint. Ayan po ang ating i-click. Upon highlighting that particular command, you hit that add command button, lilipat po yan dito sa kabilang side ng text box po natin. Yes po? Yes po? 113 to 2. Yes. Yes po? Okay, siguro ano lang, napindot lang yung area na yun. Please let me know ha, baka mamaya nasa labas na ako, hindi ko pa alam. Kasi hindi ko na po nakikita yung screen nyo eh. Okay po? So, kiklik lang po natin dito kapag lumipat na po yung send to Microsoft PowerPoint. Ayan na po siya. Highlight lang po natin and then click OK button. Okay po? So, i-click nyo lang po siya. Then kapag na-click nyo na po siya sa taas. Okay? Nasa taas na po siya sa may title bar area. Okay? Na-display na po, ma'am. O ano ngayon, ma'am? Ano pong gagawin namin dyan ngayon kung nadyan na yan? I-highlight ko lang po itong area na to. I did highlight it. And then after highlighting it, I'll click that particular icon. Tingnan niyo po kung anong mangyayari. Yan. Diba? Through agad siya sa PowerPoint Office 365. Hindi na kayo nag-copy-paste. Pinunta niya mismo doon. So, hindi kayo mahihirapan na i-adjust nyo pa, etc. Nandun na po siya agad. Immediately, tinulungan niya na kayo na pumunta sa point presentation po namin. Natin. Ngayon po, may tanong po ba kung ano po yung mga messages niyo sa akin? Yan, makikita niyo nasa PowerPoint na po ako. I'll click Enable Editing. Yan. Para ma-edit ko siya. Later on, babalikan ko po yan po ako without copy-paste it. By using the send to Microsoft PowerPoint. Okay? Napunta na. Babalik na po ako dito. This time, since tinuro ko po sa inyo yan, kahapon, if I'm not mistaken, dun po sa OneNote natin, pinakita ko inyo kung paano po magamit si Dictate at si Immersive Reader. Okay po? Dito po sa area na to, meron din po uling Dictate at Immersive Reader. Kaya lang po dito, etong functionality nito, functionality na ito, kapag gusto niyo po siyang gamitin, in as much as possible, online ka dapat. Okay po? So, for example, etong video na to, kailangan po niya basahin. So, I'll click Read Aloud. Yan yung pinaka-immersive reader po natin. So, I'll click this one. Then, makikita niyo po dito, meron po siya mga choices, pwedeng pabilisin. Ayan, may reading speed po siya. And then, may mga voice selection. Is it Microsoft David, yung medyo matandang boses ng lalaki? Microsoft Zaira, yung boses ng babae. At yung medyo batang boses ng lalaki, yung medyo binata na boses ng lalaki ay Microsoft Mark. For example, I choose David. Yan po siya. And then, I play. Hindi ko alam kung naririnig niyo po ano tatang ko. Minsan di po siya naririnig. Naririnig niyo po ano? Help you prove your point. When you click on live Parang mabagal video, po ano, you bilisan can natin paste kaunti. in the embed code for the video you want to add. You So can maganda also po itong type gamitin ng mga keywords to English search teacher. online for the Kaya video lang po that hindi best po siya fits your applicable document. sa mga To make Filipino your teacher document kasi English lang po ang professionally kaya pa lang produced, pong Word provides gamitin header, footer, ni cover ni page, and Microsoft. text box designs Actually that natanong ko po yan complement sa each other. isa sa mga pinaka-head ng For Microsoft. example, I asked him you kung, can add a Sir, matching cover kailan po ba page, natin header, magagamit and yung, sidebar. sabi ko sa kanila, yung Insert yung and mother choose tongue the naman po. elements I you mean, want yung from the Tagalog different or kaya galleries. any mother tongue natin sa Themes and Philippines. styles also Sabi niya, help. ma'am, ongoing siya. Siguro mga by October, sabi niya, mai-upload na po natin yung pinaka-read aloud or immersive reader ang tawag po dyan. Yan. Pagka ganun po, pwede na natin gamitin yung mother tongue. Anyway naman po, ongoing na training po natin.
So wala pong problema dahil baka malay nyo after po ni Google nyo, Google Suite nyo, ang sumunod na ay Microsoft na po ang ipatrain po sa inyo. Okay po? So maganda pong tulong po ito, tong area ng read aloud. Kasi, for example, you're so tired and you don't want to read, di ba? So, ang magagawin mo na lang, makikinig ka na lang. Pakikinggan mo na lang siya kung ano ba yung nilalaman ng mga document na nakasulat. Then, another thing, kapag estudyante naman po ang tumitingin yan, nakikita po nila na nag-move yung mga words. And then from there, naririnig nila kung ano ibig sabihin nun, nakakatulong din po siya sa reading comprehension ng ating mga estudyante. Okay po? Ngayon naman po, alam nyo na rin po, di ba yung isa, ito pong area na to, that dictate. O, re-remind ko po uli kayo, sa dictate po, it should be English lang din po dyan. Hindi po siya pwede ng Tagalog or mother tongue natin. Pwede sa ibang language, but not in Filipino, I mean yung mga Tagalog. Magsasalita ka lang po dyan, when you click that, malalaman nyo naman po na nakapag-record kayo kapag po nagkaroon ng, naging white siya, tapos meron ng tuldok na red. Yan. For example, yan. Good morning. My name is Rose. You see? So, ganun lang po. Nagsalita ako, hindi ako nag-type kasi tinatamad ako eh. Ito, applicable po ito sa mga subject na ang medium of instruction ay English. Opo. Anyway, dapat naman po kasi talaga if your subject is English and medium instruction, yun po yung gamitin natin. Okay po, hindi po yung Taglish kasi mas lalo pong bumababa ang comprehension po ng ating mga estudyante kapag ang ating medium of instruction ay English, tapos po tinatagalog English po natin. Lalo pong humihina ang ating mga bata. So, better po na kung English po ang gamitin natin. So, maganda po ito. So, hindi tayo mahihirapan, hindi kayo napagod, nagsalita lang kayo, automatic, lumabas na po lahat ng kailangan nyo. Parang sa meeting po yan eh. For example, nagmi-meeting po kayo. Ang mangyayari po, habang nag-meeting kayo, kung ang inyo pong nagpapamiting ay English, o di nagre-record na siya kusa, yung naka-assign na mag-narrative, hindi napagod. Kasi, kumbaga, nilagay niya na agad doon. Nire-record niya na lang yung sinasabi mo at nagsusulat na siya kusa. So, another advanced feature, tingnan ko po nasan ba kayo? Hindi ko alam mo nasan po kayo. Ayan. Nakikita niyo po ba yung screen ko? Baka po hindi niyo ako nakikita ha. Nakikita po ang aking screen? Opo. Yes, Doc. Oo, nakikita naman. Pwede pong paki-mute po yung mic ko. Hindi po ako makapag-proceed eh. Okay? Okay na po. Kasi medyo maingay siya. Ayan, hindi po ako magtutuloy hanggat po may naririnig po ako. Ayan, salamat po. So next is, eto naman po siya. Ang next natin, dalawa na yung naituro ko. Actually, tatlo na yung naituro ko sa inyo. Yung conversion ng send to PowerPoint presentation. Yung pangalawa ay using the immersive reader or ang tawag sa kanya ay read aloud sa Word. Sa iba po kasi immersive reader siya eh. And then dictate. Okay, next is, alam ko po na karamihan po sa inyo ay nagmamasteral at nagdo-doctorate. Tama po ba ako? And you had a hard time to create your research. Tama po ba? This is a big help to you, particularly yung mga senior high school teacher dyan. I am also a senior high school coordinator before. So I handle practical research 1 up to I3. So ito po ay the best na naituro ko sa aking mga estudyante, even sa masteral at sa doctorate, na ituro ko din po sa kanila na hindi po masyadong alam ng ating mga kasamahan po. Ano po? So, ang gagawin po natin dyan, ayan, ang dami pong tumatawag sa akin. Ano ba ito? Mamaya na. Ang dami po tumatawag sa akin. So, yun. Ang mangyayari po dito, this is a big help to you para po pag nag-masteral kayo or nag-doctorate kayo, sabi nga sa balbal na salita ay maning-mani na lang sa akin gumawa ng research na yan. Pero syempre, mahirap yung mga, yung mga tawag dito, yung mga breakdown ng research
format niya. Yun, mahirap talaga yun. Pero at least, you have your pattern na pwede natin gamitin. For example, si table of content. Alam ko yung iba sa inyo gumagamit na nito, no? Baka po kasabihin nung iba, ay, alam naman namin yung table of content na yan. Di ba po? So, eto po sa table of content na to, may mga choices po kayo on how to create your own table of content. For example, this one, I click this one. Ayan po, nagkaroon ako immediately ng table of content ko na hindi ako masyadong nahirapan or napagod. And the next is, eto po, insert footnote. Di ba tayo ilalagay natin sa pinakababa ang footnote natin dito? Pwede naman palang i-click si insert footnote. Bakit pahirapan ko pa yung sarili ko? Ayan po, nagkaroon na tayo immediately ng footnote natin. And then, pwede rin po kayong mamili kung sakali, saan mo ilalagay yung footnotes mo? Previous footnote or anything. Pwede po yung pagpilian. Ito po yung the best. Di ba po, pagka tayo ay gumagamit ng, baba ko po ito sa next page ha. Okay. Nasaan na siya? Ayan. Di ba tayo, kapag naglo-locate tayo ng isang bagay, either video or something, pumupunta pa po tayo kay Google. Tama po ba? Dito po sa word na to, hindi na po natin kailangan pumunta kay Google. Pupunta lang po tayo sa Smart Lookup. This one, for example, ang aking hinahanap ay COVID-19. Yan. All you need to do is to highlight that particular word. Ayan po siya, hinighlight ko siya. And then after highlighting it, teka lang po highlight ko. Click Smart Lookup. Ayan po siya. Click. Yan. So lalabas po lahat nung may kinalaman kay COVID-19. Ang ganda po dito, lahat po ng may kinalaman dito sa topic na inilagay nyo ay indicated including the references. So hindi kayo mag-worry, lalo na syempre alam ko yung iba sa inyo LRMDS, no? Meron po kasing rules sa LRMDS na syempre bawal. As much as possible, make it original. Alam ko po 'yon. Kaya lang po sa Microsoft po, bibigay niya po sa inyo yung Creative Commons. Kumbaga kung nasanay kasi tayo na Microsoft, tapos punta kay Google o kung saan mang platform o kaya kay Wikipedia, tapos copy-paste po tayo, di ba? Ngayon po, hindi nyo na po gagawin yon. Inside the Word, yung Smart Lookup, nandoon na po agad yung mga kailangan nyo. All you need to do is to type it properly, yung mga words na yon, ibibigay sa inyo with certain picture pa nga Limited picture pa. Ayan po siya, di ba? Yan, kinik ko po ay so yan. Up. Yan. Ay, ang dami. Sandali lang po Ang dami na pala nabuksan. Kaya pala bumubukas doon sa area na yun. Yan. O, like for instance, ito yung pinili natin, ano po? And then, ang gagawin lang po natin sa kanya ay, pwede rin naman natin copy-paste, ganun. Kasi pumupunta po siya sa browser Pag kiniklik dyan, pwede itong i-click, ayan po siya, move, size, close. O, pwede naman pong ganyan. O, yan. Minove ko po siya. Teka lang ba't siya yung na-move? Dapat siya. Anyway. Right, click ko po, halimbawa, copy. And then I put it here. Paste. Yan. So, ayan na po siya. Yung about doon sa area na iyon. Kung ano man po yung hinahanap nyo. Kung di kayo contented, hanapin po uli ito. Pwede naman pong i-click itong mga ellipses na to. Pag may ellipses po kasi, ibig kino-course through kayo dun sa lugar na yun. Ibig sabihin, you can open a web browser about that particular topic. Okay po? Nakuha po ako kung paano pong gawin pong area na to. Ngayon, kung ayaw nyo naman at gusto nyo eto lang po, ayan lang ang inukunin, i-copy nyo lang po, Control-C, Control-V, as in victory. Ayan. So, you have your data na kailangan nyo, lalo na sa review of related literature. Napakadali na pong mamili. Tama po ba? Napakadali na rin pong maghanap kasi indicated na po siya. Basta i-indicate nyo lang po na kung ano man po ang inyong hahanapin, ibibigay na po sa inyo. And remember po, ang browser po ni Microsoft ay Bing. Ayan po siya. Yan po ang ating browser sa Microsoft. Ating, kasi po tayo ay talaga namang tenant ni Microsoft, kaya ating browser. Okay po? So, ganun lang po gamitin si Smart Lookup. So, I close Smart Lookup. Ngayon, next naman po ay si research or researcher. Ano po yan? Yung researcher, pwede kang mag-attach ng picture,
pwede kang mag-attach ng data immediately with proper references or citation na tinatawag po natin. Paano po gagawin dyan? For example, uli, nag-highlight ako ng word dito, and then I click researcher. Sana bumilis po siya, no? Hindi na nga po ako nag-open ng iba eh. Ayan. Ang gagawin lang po, may instruction naman po. Ayan, research. Mag-research ka daw po, add sources to your document. Sources automatically cited and then repeat. Ilalagay lang po dito sa text box po yan. Basta't nakakita kayo ng isang white parang boxes, text box po. Ibig sabihin, ready to type or encode anything or any words. Control B ko po siya. Baka hindi ko Control C. Control C, Control V. Kaya lang ha. Control C. Control V. Ha? Ayun na. Katype ko muna. COVID-19. Okay. After po niyan, click lang po yung enter sa keyboard niyo po. Ayan po. Click the enter to your keyboard and then makikita niyo may mga relevant topics na po siya. Whether journals po siya, ayan no, indicated if it is journals, ayan na po siya, with proper abstract, with proper citation and references po, indicated po dyan. Paano po yan ilalagay dun, ma'am? Madali lang po ilagay yan. Nakita nyo po yung positive sign, i-click lang po nyo yan. Pero dyan, reference lang po, kasi journal po ang pinili nyo. Ang makokopya, ayan, tingnan nyo po. Ayun na siya. Sabi ko po sa inyo kanina ha, references lang po ang nakokopya. Okay po? Pero kung gusto nyo isang buo yung ilagay, edi pwede naman po nyo copy-paste. Katulad ng sinabi ko kanina. Ngayon ma'am, pwede ba picture dyan? Pwede naman po. Sige, enter po natin. Itong picture na to ang gusto kong makuha. Image. Nasaan ang kanya? Ayun yung image. Same thing po, basta't nakakita kayo ng positive sign dyan, ibig sabihin, pwede nyo siyang i-add. Okay po, ayan. So, I'll click this one, for example. Ang tagal niya naman. Ayan. Tingnan niyo po yung ganda niya. Nakalagay pati yung title ng picture, indicated kung sino po yung may-ari or yung author, ini-indicate po niya dyan. Since si Microsoft ay laging naka-Creative Commons, kaya ang makikita niyo po sa kanya palagi, madalas ay photo by unknown author. Ibig sabihin, for publicly use siya. So hindi po kayo kakabahan na, ay naku, patay tayo dyan. Makakasuhan kami ng plagiarism, whatever. Kasi si Microsoft ay legal sa kanila yon at lahat ng ni Microsoft ay Creative Commons po. Okay? So yun po siya. Any question? Pwede po tayong magtanong. Ma'am? Yes po. Sige po. Gumagana lang po Yes, yan kapag online? Ito po Or yung kahit area na to. Yes offline po. ako? Online ako dapat, may Pag internet. online lang po, madam. Opo. Okay Hindi po. naman kasi, sa taas kung Opo. Okay po. So, kung mapapansin niyo po kasi dito sa taas, may nakalagay siya na autosave. Pwede niyo po i-click yan. Ma'am, saan po napupunta yan? Ayun no, sa OneDrive ko po. I have 3 accounts po. I have my personal account. Kung gusto ko po dito ilagay, lahat po ng ginawa ko dito mapupunta sa OneDrive ko. So, hindi po kayo nahirapan na i-attach nyo pa po at i-copy-copy kung saan-saan. Okay po? Ando dun na po siya sa taas kung basta i-auto-save nyo lang po. So, lahat ng gagawin nyo, mapupunta na po sa inyong OneDrive and you can retrieve it anywhere. Mapa-Excel pa yan, mapa-Forms pa yan, mapa-OneNote yan, or kung ano man din yung i-retrieve anytime kasi connect sila sa isa't isa. Remember, naka-sync in po sila. Yun po yung ganda nito. Ano po? So, dito po yun sa taas, ayun po yung auto-save. Alam niyo naman po yung mga functionality ng iba, so hindi ko na po i-discuss yun. Ano? Next is, tapos na po tayo sa dalawa na yan, 3 nga, actually 4 na eh, under ni references. Next is, insert citation. Ito po yung medyo hirap tayo, di ba, na gumawa. So, how will you use this one? Meron po diyang inverted triangle. I-click nyo lang po siya. Yan po siya. May mga nilagay na po kasi ako. Naglalagay po kasi ako, gumagawa ako. Paano po maglagay ng citation? You just click the add new source.
o kaya add new placeholder. Pero ako usually, I use add new source. I click this one. Ayan. Si create source dialog box. Okay po? Ma'am, ano yung type of source? Yung pong type of source ay may mga drop-down menu kung saan, for example, ang pinuhanan mo ng yung article ay galing sa book, sa section, sa journal, journal in periodical, naka-indicate po lahat or anything, kahit website, nandiyan po, document, electronic sources, arts, ayan po, sound recording, indicated po dyan kung ano po yung sources na ginamit nyo, even yung patent, case, film, performance, ganyan. For example, ako, ang pinili ko po ay website. Yan. Tapos dito sa area na to, pwede mo namang ilagay na English Philippines or English United States. It's up to you. Pero may default, ano naman po yan language. Then dito sa area na to, pwede nyo i-type yung inyong pangalan. Yan. Lalagay ko po yung aking pangalan. Tapos po, dito pwede nyo mas kumpleto po yung naka-indicate na pangalan nyo as author. Click nyo po yan, ayan po siya. Tatanungin kayo last name, first name, middle name. O, di ba? Indicated po. And then kapag na-type nyo na dyan, you can click add. Sige, maglalagay ako ng ibang pangalan. Ay, last name pala. Sorry naman. Yan. Ay, bakit ako uli? Yan. And then click ko lang po yung add button. So, dalawa na po kami. So, I can click OK. Ayan po siya. So, nadagdagan po yung author. Malay nyo, 5 kayo, 6, 7. Di ba? May mga ganun po eh. And then, you can corporate author as well. Ayan po siya. Para malipat siya, ibig sabihin, you're not just an author, but a corporate author. Yun pong ibig sabihin yan. And then, dito nakalagay, name of webpage. Halimbawa, ang nilagay ko pong webpage ko ay ICTS edu. Yan. Hindi ko na po sinulat yung buo. Name of website. Halimbawa, DepEd. ICTS edu. Yan yung nilagay ko. Production company, DepEd. Year, halimbawa, 2020. Month, January. Then day, halimbawa, January 14. Year access, kailan po na-access yan? Halimbawa, 2019. Month access, October. Pay access, halimbawa 14. Diba po natin. Tapos dito may URL. Ito po yung mga example ng URL niya. Tinuturo po niya sa baba. So pag ganyan po, halimbawa HTTP, example lang po yan ha. www.etu.com. Halimbawa lang po ganun. Standard number, how many items daw po yun? Ilan po yung website na yon, yung web page na nagkakalink sa kanya, about 10 links po siya. Then you can click show all bibliography fields para magkaroon po kayo ng automatic bibliography po. Ayan, madadagdagan pa anong version niya, ano yung short title, comments, medium, and lot more. And then after po niyan, pag okay na po siya, you can click the OK button. Ayan po siya. Ngayon, Ma'am, ang nakalagay po sa style mo sa taas ay ISO. Kasi po dito sa San Jose del Monte, Bulacan, naka-ISO po kami. Okay? Kaya yung pinipili ko po nung nag-demo ko sa kanila ay ISO. Okay po? Ma'am, ano po ba pagkakaiba-iba ng style na yan? Usually po ang ginagamit natin, APA format, diba? Chicago format, yan po yung mga ginagamit natin eh. Pag sa IT naman, ACM format, kasi tayo ay capstone, ang mga nasa IT po, no? Iba ang research ng IT. Ano po? So, paano nyo po makikita kung paano ang pagkakaiba-iba ng ating style? O, titingnan lang po natin. For example, tignan nyo po ito ha, naka-ISO format po siya. Okay. Sa ISO format, nakalagay po yung pangalan ko at saka yung author, pati kung kailan taon. Paano naman pag APA format? I click this one. Same thing, di ba po? Walang mabago kay APA format. And then, yes po. Paano naman po pag Chicago format? Ayan po siya. Tignan nyo nga po maigi. APA format, ito po yung itsura niya. Ano nadagdag? Kama. Kama po ata o semicolon. Nung prines ko po si Chicago format, nawala na yung isang kama dito sa 2020.
Pag naman po ang ginamit na kasi iba, wag na natin masyadong gamitin, hindi tayo familiar, ano po. Pag medyo technical na po, wag na natin masyadong gamitin. Ayan, si MLA at saka si Turibian, naririnig ko pa po yan. O, click natin si MLA. Ayan, nawala na po yung year. Ito po yung style niya kapag naka-MLA. Pag naman po naka-Turibian, same thing, para po siyang Chicago format. Ayan po. Okay, para po siyang Chicago format. Yun po yung mga styles na pwede nyo gamitin. Automatic po yan. Siya na ang bahalang mag-convert para sa'yo. Halimbawa, tapos na po yung lahat ng document mo. And then sabi bigla ng prof mo, ba't ka naka-Chicago format? Dapat ISO format. So, ang gagawin mo na lang, i-highlight mo lahat yon and then you just click it to the style. Ito yung mga yon. Instantly, ibibigay na sa'yo yung proper formatting ng inyong citation or yung inyong research. Okay po? Nasundan ko, mga ma'am, sir? Sana po nasundan ako, ha? Okay, so next is, after the tapos na rin ako yung citation, yung managed sources po, para lang po yan. Marami na po kayong author na inilagay na pangalan. So parang itong storage area na nakalagay yung mga pangalan ng mga references mo na pwede mong gamitin anytime. Ayan po siya, pwedeng i-transfer sa kabilang side. Okay po? Ayan o. You can sort it by author, by tag, by title, or by year. Kasi di ba nahirapan tayo nan pag ano, naku, sino ba yung author nun? Naka-display lahat. So, paano kung malalaman, ma'am? O, di gawin mo, i-sort mo siya according to the following drop-down list. Okay po? Yun yung inyong gawin. Okay po? So, next is kanina ay citation, this time bibliography. Pero dito sa bibliography, if you try to look at it, teka ha, mag-highlight ako. Wala siyang hina-highlight eh. Dapat po may hina-highlight kayo ha, hindi pwedeng hindi. Yan, save, teka lang. Bakit ganyan siya? Maghahanap na ako, yung medyo marami-rami. Ay, highlight. Dapat marami siya, yan. Insert bibliography, ayan na po siya. Tingnan nyo, napalitan po siya. When I click, insert bibliography. Okay po, ayan. Yung area na iyan. I-click lang instant bibliography according to your style ha. Magbe-base po yan according sa style na pinili po nyo. Okay? Next. Ma'am, paano naman po kapag gusto ko po maglagay ng mga tawag dito parang table number, yung mga ganun references, etc. Paano po ma'am yun na mas madali? Halimbawa ito, highlight ko siya. Lahat na highlight. Yan. Click. Click lang po natin itong cross-reference. Ayan po siya. Yung cross-reference. Ano pong function yan? Pwede nyo po kasing palitan ng numbered item yan. Halimbawa ito. Headings, bookmark, footnote, etc. Tapos pwede rin pong palitan ng page number, paragraph text. Nasa sa inyo po yan kung paano nyo po siya gagamitin. Okay po? Hindi ko alam ko ba't hindi naka-highlight itong isa. Wait lang ha. Dapat naka-highlight po itong insert caption. Ipili ako. Dapat naka-highlight po siya. Sandali. Insert. Ayan. So, highlight po kasi yun naka-format na siya eh. Sa bibliography po, makikita nyo na may mga choices na siya. Ano po ba gusto nyo? Bibliography. Ito yung kanyang design. Anong gusto nyo? References. Ito naman ang gagamitin nyo. Work cited. Ito rin po ang gagamitin. Depende po kung anong klaseng bibliography yung ibig nyo. Okay po? Pwede nyo pong i-click na yan agad. Tignan nyo po. Ayan siya oh. Nabago na siya. Halimbawa, kung ayaw ko niyan, ano naman ang itsura ni references? Ganyan siya. Nakalagay din po references. What if gusto ko naman ay cited, word cited? Ganyan naman po siya. Indicated po sa taas kung ang klase po siya. Can you follow po? Nasusundan ako? Sana po nasusundan ako. Ngayon naman po, if you want to insert table or figures, you click this one, etong area na ito. Ayan po siya, click. Ayan. Diba ito ay ginagamit niyo po? Ano po ba yung lalagyan nyo ng labeled? Halimbawa, you have your figure. Ano yung lalagyan mo nun? At anong format po niya ang gagamitin nyo? Ayan po, may mga choice. Gusto nyo ganyan yung mga line page number niya. Pwede po yung ganyan na yan. Okay po? And then dito, pwedeng figure. Tingnan nyo po yung template ko ha.
Pwedeng classic, ayan po, nag-iiba-iba po yung kanyang design. Distinctive, centered, ayan po siya, formal, simple. Pwede pong ganyan yan. You have your format. Another thing, dito po sa area na to, pwede pong yan ay maging name. Halimbawa, math teacher ka, equation ang gusto mo na table. O di-click niyo po yung equation. Ayan, the equation na po siya. Hindi na po kayo nag-type. Kasi automatic na po na kapag may table siya at prines mo po ito, maglalagay po ng labeling sa baba. Okay po? Ili-label niya na po automatically yung inyong mga table, figure, or equation. Yan po siya. O, pwedeng palitan yan. Ayan po siya. Yan po ba ay footnote, headings, normal, and last more. Tapos may table entry field po yan. A, B, C, D, ganyan, hanggang Z. So, hindi po kayo mahihirapan na lagyan ng numbering or letter. Can you follow? So, wala po kasi akong entry, kaya no table of figures entries found ang nakalagay po dyan. Can you follow? Hanap po na ka to. Good po, Yes good. po. Dito po, hindi ko masyadong i-discuss. I know, alam niyo na po yung iba dyan. Yung mga, ano lang po natin, advanced features. Okay? Next is, sa insert area, parang familiar naman po kayo dito, ano. Ang medyo na-add lang naman po dyan ay si link. Ayan po siya, if you want to link certain URL o kaya another words or Excel, pwedeng gamitin si link. Pero dati nang may link po, di ba po? Ang meron lang po dito, may mga add-on siya, like this one. Si Wikipedia, meron siya, oh. When you click Wikipedia, hindi na kayo po lang po. Ano na po siya. Naka-attach na po si Wikipedia. Immediately po. Yan. Sa equation, ayan po siya. If you want to use equation, you can use that. Yan o, meron na po siyang mga computation. If you want to use equation. Alam ko naman yung mga math teacher po sa inyo ginagamit mo. Okay po? So, may tanong pa po ba? Yun lang naman po yung mga usually na advanced feature po niya ni Microsoft Word. Okay. Alright, so kung okay na po, Ma'am, pwede pong yes magtanong. po. Yes, sir. Go ahead. Ma'am, di ba meron pong researcher na nag-identify ng different researches and kung saan nanggaling? Pwede bang direkta po Apo. i-lift yung references from the source? Pagka-prines po itong researcher. Actually, sir, dito Opo. po sa area na Di ba- ito ay, ang bibigay lang po niya sa inyo ay yung parang link lang. Ngayon, kung gusto mong i-direct add, Opo. di ba katulad po kanina, when I press ellipses, pumupunta po siya dun sa website. Doon mo po kukopyahin pag ganoon. Opo. Hindi po siya nagge-generate ng parang automatic na nagge-generate ng reference entry po. Dito po, nag-generate po siya ng reference entry. Pero yung entire data ay hindi po niya malilift lahat. Okay po. Pero nag-generate siya ng references immediately. Okay po. Thank you po. Okay po? Okay po. Welcome po. So, okay na po ba tayo dito? Alam ko po kasi yung iba dito, alam nyo nang gamitin. So, I'll click this one. Tandaan nyo po, kapag ka po kayo ay nakapag-install na po ng inyong mga 365 account, makikita nyo po sa taas, magkakaroon na po ng pangalan nyo dyan. Ibig sabihin, legit po yan. Yan po ay account nyo from DepEd 365. Okay po? So, I close this one. Okay na po tayo dyan. So, I'll go to the PowerPoint presentation. Ayan. So, ito yung kanina na kinonvert po natin. Kaya lang ang sasabihin nyo sa akin dyan, ma'am, wala naman pong ka-glamour yung ginawa ng PowerPoint presentation. Parang hindi ko po naiibigan, gamitin po, ma'am. Pwede naman po yan lagyan ng design. Ano po yung una nating topic dito sa PowerPoint presentation? Advanced feature niya. You click the design. Ito po yun. Click the design. And then go. Kasi ito, alam nyo na po itong mga ito eh. Alam ko, lagi nyung ginagamit yan. So, instead of using this, you can use design ideas. So, click po natin si design ideas. Ayan po siya. Mag-generate po siya ng mga design. Ayan po siya. Pwede nyo nang i-click.
So you have your immediate design na hindi na po kayo nag-isip pa. Ano po? O kaya ay nag-design pa, hindi ka napagod. Meron na po siyang suggested na design. Depende po sa inyo kung ano po ang ibig nyong gamitin. So hindi kayo nahirapan dahil may suggested siya, binigay niya na po sa'yo lahat. Nakita niyo po? So ganun kabilis gawin si PowerPoint using design ideas. Okay po? Yan po yung design ideas. Yun yung first na activity sa PowerPoint presentation. And the next is, mag-next po ako ha. Ang gusto ko naman ngayon ay mag-add po ako ng, dito po sa area na to ha. I'll click insert button. Insert button po. May mga bagong mga feature po dyan. Okay po? Ayan nga, si Forms nga, nandyan po eh. Di ba? Una natin gagamitin dyan ay si 3D model. Ayan po ah. Dito po kay 3D model, kung gusto niyo pong online sources ang gamitin nyo, kailangan naka-online po kayo. Pero if you have your 3D model, you can use that from a file. Pero ako po, wala po akong 3D model sa file ko dahil ang nasa akin ay OBJ na Maya design. So, hindi siya applicable dito sa Microsoft. So, I click from online sources. I click this one. Meron po siyang ibibigay sa atin na mga 3D model na wag po uli kayong mag-alala. Yan ay galing sa Microsoft. As long as we are in the platform of Microsoft, wala pong pwede sa atin. Dahil yan ay binigay po nila at pinapagamit po sa atin. Okay? So, hanapin ko po yung animated animal, for example. Ito, maganda to pag sa mga iba't ibang subject, like science subject, ganyan. Kasi, pwede nyo siyang magamit. Yung iba. Meron po kasi akong paborito dito na na 3D. Ito yan. Gusto ko yan. Insert ko lang po. Ito na po yung pangalawa ha. Natuturo ko sa PowerPoint presentation. Sana po matandaan nyo po Yan. Medyo matapo no. Pero actually po pag nakita nyo yung beauty ng 365 account, ma-excite ka pong gamitin. Ako kasi 5 years ago ko na po siyang ginagamit. And then, last year, if I'm not mistaken, nag-train po kami ng mga senior high school teacher. Hindi ko lang po alam kung sino po ang naipadala sa inyo. Ako po kasi supposedly, magti-train ako noon ng mga nila or taga-NCR, but it so happened, nakasabay po siya namin sa Calasur Mark Anthony C. So ako'y nag-wave. So nung pangalawang training ko, hindi na ako sa NCR na-assign, sa Region 3 na po ako na-assign uli para mag-train ng mga senior high school teachers. And then last February, nag-train po kami ng mga principal po natin, ng mga EPS at PSDS po natin ng Microsoft 365 account. Kaya po, kung matatandaan nyo, ibinabang memo si Yusek Elaine Pascua indicating that we need to maximize the use of 365 account kasi nga po, yun na nga, ginagamit na po talaga siya. Yun po yung kanilang inavail na sayang na po kung hindi natin magagamit. Ang tagal po nito. Ayun po yung minsan na ayaw ko kay 3D model ko kapag medyo bumabagal po yung internet ko. Ang tagal po magbasa. Teka, hahanap nga ako na medyo magaang lang. Gumagalaw po kasing 3D model na yun eh. Yung hindi masyadong gumagalaw. Kasi matagal kapag gumagalaw. Pero cute po sana yung kung makikita nyo siya eh. Talang yan tagal eh. Ngayon may musical instrument po. Lahat ng kailangan nyo nandito naman po eh. Nasaan yung sa science? Wala pala ako dun sa isang area. Eto, biology, halimbawa. At least hindi ito ma-movement. Yan pwede nyo pong gamitan yan. Ano bang iba? Medyo maganda-ganda naman. Eto, heart, halimbawa, si heart, insert. Sana mabilis lang siyang ma-download, Hindi naman siya masyadong 3D. Ayan, ang tagal po. Habang hinihintay po natin yan, ano na nga po uli yung nagawa natin sa PowerPoint presentation? Yung una po ay design, idea. Ikalawa po itong 3D. Tapos kanina, nagawa tayo ng paragraph
and then we transfer it to send to PowerPoint presentation. Dito po sa area na to, hindi ko po siya mapipress kasi nagbabasa pa siya. Sana ma-press na siya. Kahit isa lang. Sige na. Ito po minsan ang aking ano rito eh. Medyo ang tagal po niyang magbasa kapag talagang online siya eh medyo tumatagal ng gusto. Siguro mamaya na to si 3D model. Unahin ko na po muna yung isa. Alam niyo po ba yung morph? Tawag ko po doon ay morph in time. Para pong ano eh, para pong bioman. Ganyan. For example, mag-insert po ako ng mga picture. Yan po siya. Picture ba o shape? Sorry. Shape pala. Insert shape. Then, I click this one. Ayan po. Gagawa po ako ng shape. Ayan. And then, after ko po gumawa ng shape, i-duplicate ko po siya. Ayan, dinuplicate ko. And then, after duplicating that one, I'll delete this one. I-delete ko po. Then, kukuha po uli ako ng another shape. Click. Then, yan. I-duplicate ko po uli. Duplicate. Next. Teka ha. Lipat ko ng bahagya siya dito. Insert po uli ako and then I'll click another shape. Yan sana ang gagawin ko doon sa 3D model eh. Matagal po eh. I click this one. Yan. And then, yan ko siya. Iba-ibahin ko po yung kulay. Palitan natin ng kulay ng kanyang shape. Ayan. Tapos po, ang gagawin ko dyan, highlight ko siya, punta po ako sa transition, makikita nyo po may dagdag dyan na transition, yung morph na tinatawag. Ano po? Click na morph, ayan po siya. So, naka-morph na po siya. Tingnan nyo po when I play it, ipi-play ko po siya. That particular area lang po. Para po siyang gumagalaw. Pero mas maganda kung dikit-dikit siguro. Hindi ko po siya nagustuhan masyado ah. Maganda po kasi ito sa 3D eh. Kitang-kita sa 3D. Di pantay. Dapat pareho yung kanyang sizes. Okay, ulitin ko po. Teka lang, bakit nagbi-blink lang siya? Dapat po nagmo-morph eh. Transition, and then yung effect niya by channel. Ito po kasing choices niya, yung effect. I think dapat may bilog siya. Mas maganda po kasi ito kung 3D ang ginagamit. Kaya lang, ang tagal po magbukas ng 3D, kakain po siya ng oras. So, I rather choose na lang na yung mas madali. Pwede nyo pong gamitin to. Yung mga ano na to, area ng morph. Transition, morph. Ayan, ganun po. Ganun po yung itsura niya. Parang nag-aano siya. Yan. So, eto lalagyan ko naman ng itong lahat. Kukopihin ko siya sa loob nito. Okay. Morph po uli ako. Transition, morphs. Kaso yung isa hindi nakalabas. Parang napagsama niya. Pwede naman ganyan. Tingnan nga natin. Morph. O, di ba po? Ganun po yung itsura ni morph. Yun po yung functionality niya. Yun ang maganda sa kanya kay morph. Kasi di ba sanay tayo na puro ganito lang ang ginagamit natin. Itong area na to, no? Parang, kumbaga, yun ay nakasanayan. So, parang mas ibig na yun na lang ang gamitin. Meron naman po bago, which is the morph. Pwede po yung, halimbawa, letter or words ang gusto nyo. Pwede nyo naman pong gawin yan by words. Pagsasama-samahin nyo lang po siya and then try to click the morphs. Okay po? Or kaya by characters. Pwede nyo po yan gamitin. Okay po? So next is, tignan ko kung makakapag-attach ako ng file.
na yung talagang existing PowerPoint ko na. Attach po ako. Di ba familiar po kayo sa ano, yung di ba po naririnig niyo po itong salita na ito na ako pag gusto ko mag-presentation ang ginagamit ko Prezi. Ayan, di ba tayo mga Prezi? Kahit ako gumamit ako noon eh. Kaso ang hirap po sa Prezi, online po. Samantalang sa PowerPoint presentation, kahit offline, pwede niyo pong gamitin yung parang Prezi type. O yun, pag dinidemo ko to, yun ang sinasabi ko eh. We can use this in Prezi type, di ba? So, for example, asa na siya? Tignan niyo po, pati ang tagal. Grabe. Ayan, hintayin lang po natin. So, nakita niyo po yung mga functionality niya. Meron din pong immerse reader ito at meron din po siyang dictation kung ibig niyo pong gamitin. Mapapansin niyo lang po sa taas, ito po yan, ang dami pong nakalagay sa akin. Pero pag kayo po ang nagbukas, wala po yung iba. Katulad ni Mix, Sidekit, ayan, wala po kayo niyan. Dahil yan ay add-ons. Okay po, halimbawa, ito. I'll click this one. Kakopy ko lang po ito ha. I copy. Copy. Ayan. Copy ko po siya dito sa baba. Daga na po. Mama na po yung sinasabi mo morph. Diba? Yung morph na sinasabi ko po ay, ganito po siya. For example, meron po akong first slide. Lagyan ko siya ng design para maganda naman siyang tingnan. Kasi kahit po ano yan walang picture yan, generate siya ng ideas. The design ideas po kahit hindi online, magbibigay po siya sa inyo ng, wala pala akong picture. Teka, maglalagay muna ako ng picture. Nalis ko nga lang nag-generate na siya Nag-generate na siya kahit ano lang, bagat format lang yung inilagay ko, nag-generate na. Nalis ko pa kasi Ito, nag-insert po ako. Bawa ito. Nalagay lang po ako, ayun pansamantala lang. Para lang mag-generate si design ideas. Usually po, ang design ideas ay nag-generate picture. Or kaya kung meron ng laman yung inyong mga files. Tagal niya. Ito ulit. Ulitin ko siya. New slide. Design view. Paano na lumabas? Ayan, meron na. Mura ito. Ano yung binura ko yun? Tala. Yan. So, meron siyang design dito. May suggested. So, I'll click this one. Tapos, dito, ang gagawin ko sa area na ito ay ko pong miniature mga slide po natin. That one. Ayan, paliliitin ko po siya. Paano yung paliitin? Pusiitin mo sila? Yes po. Posible po siya. Nagsasuggest pa din po kahit meron na ako. So, ang gagawin ko po, I'll go to my main menu. Ito yung main. Lalagay ko lahat itong mga icon na to sa loob po nito ng iisang slide. Paano niyo po yung gagawin, ma'am? Na ilalagay mong lahat yan dito sa isang slide na to. I go to the insert menu or yung insert ribbon. And then, ang mapapansin niyo dyan, meron dyan nakalagay na zoom. Ayan po siya, Zoom. I click the zoom. And then, I click the slide zoom. Okay po? I click the slide zoom. Ayan po siya. Ito na po yung mga slide ko. So, click ko lang po siya. Pipiliin ko kung ano po yung gagawin kong miniature ko. I click insert. Ayan po siya. So, I have my miniature na po ng aking slide. For example, yan siya. Yan. So, nalagyan ko na po ng design. And the next is, gusto ko siyang patamblingin. Nakatumbling siya. Yan, ito ay tumbling ko siya. Yan. Then after nyan, gusto ko yung succeeding slide niya ay nasa loob ng mga ito. Ano po ang gagawin ko? I go to here sa video na to and then ang gagawin ko ulit sa kanya, insert ko siya, click again the zoom, slide zoom, tapos ang gusto kong i-copy ay ito.
That one. I click insert. Ayan na po siya. Pwede kong i-attach dito yung miniature na slide ko. Ganon din po yung susunod, ma'am. Ilalagay ko rin po yung isang slide na yon. I click zoom, slide, etong next na slide, and then click insert. Lagay ko po siya dito sa area na to para maging part na po siya nung scan. Pwede ba yung liitan pa, ma'am? Yes, pwede mo liitan. Ganyan kaliit ang gusto mo. Ayan. Basta makikita mo, ikaw ang bahala kung ano ang trip mo. Yan. Click ko, halimbawa. O kaya patayo. Parang gagawin ko po siyang, ano bang tawag doon? Bulleted. Pang-bullet ko rito. Halimbawa lang. Ayan. Tapos, next is yung last. Etong last na to, I'll click again the insert menu, and then I click zoom, slide zoom, and then itong last, i-click ko siya, insert. Nandun na po siya sa loob. Ayan. Ngayon po, ang gagawin ko, ano po mangyayari pagkatapos? O, let us click this one. Pakita na po natin yung itsura niya. Click. Yan po siya. Wala man lang glamour yung simula niya. Lagyan ko ng animation o ng transition. Wala man lang eh. Para naman may konting dating. Ayan. Ukalit ko siya. Yan po siya. Then I click this one. Alin ba una dyan? Ito po ano. I click this one. Yan. And then I click this kung ano yung nakalagay sa kanya. Click ko uli. Teka, nasa dulo na siya. Dapat po inuna ko pala yung isa. Again. Inuna ko yung ano last. Ang bihira. Oh. Okay. Halimbawa, ito. I click this one. Yan. Click ko siya. O, di ba? Nag-zoom siya. Then, ito naman yung sunod. Bakit pupunta doon? Depende po sa pagkakasunod-sunod nyo, ha? Halimbawa, ito. Baliktad sila. So, dapat mas nauna to. Tama ba ako? Oo, yun nga. Yun yung una. Pwede nyo po siyang i-customize according to ano man ang gusto nyong gawin. Okay? Click ko siya. Ulit. Pwede nyo po yan lagyan ng mga button para maklik nyo po siya kung sakali, makakabalik po siya. Nasaan yung maliit na button? Parang hindi ko siya makita. Yan. Click natin. Ito namang sunod. Ayan po siya. Yan. Para po siyang Prezi, di ba? Click this one. Ayan. And then next one. Okay. So, you have your Prezi, PowerPoint presentation. Parang Prezi. Kaya lang kaibahan nito, nagagawa nyo na siya sa PowerPoint at nalalagyan nyo na po ng sarili nyong design. Okay? Depende po sa inyo kung paano nyo po siya gagamitin. Okay na po ba tayo kay Zoom? Yung ating Prezi type? Mag-new slide uli ako. Tingnan natin kung kaya ko na uli maglagay ng 3D model. Sana naman, na? Sana kaya ko na maglagay ng 3D model. Ang tagal eh. Kailangan ko ba na magtanggal ng mga internet connection na nakakonekta sa akin para po bumili siya ng konti. Chemistry, halimbawa. Ang tagal po mag-attach eh. Ito. I click this one, insert. Sana malagay po siya agad. Ang tagal eh. Ayan, mukhang nalagay na. Ayan, ito na yung aking 3D model. Diba po? Kung makikita nyo, paano po yung nagiging 3D model? Basta po klinik nyo yung pinakagitna niya, kahit anong image. At may nakita po kayong bilog. Ayan po siya. At tapos meron po siyang mga parang arrow na rotation. Ibig sabihin, you can rotate it anywhere you want. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng 3D model. For example, ayan. I-duplicate ko po siya. Duplicate. And then, ang gagawin ko, move ko po siya and then i-rotate ko ng bahagya. Ayan po siya. Then, i-duplicate ko po uli. Ito po siya. I-move ko na naman siya sa another area and then i-rotate ko na naman siya. Pagka po plinay ko yan, ito lang more time. Transition, more. Transition uli, more. Yun, gumagalaw na siya.
Phone session, more. Yan, tignan niyo po yung movement niya. Pag clinic ko po, kaya sabi ko nga po sa inyo, mas maganda po siya kung ayan o, di ba? Para po siyang gumagalaw. Ano po? Nakuha niyo po ba kung paano si 3D na may morph? Yun po yung kanyang functionality. Okay? May tanong po? Pwede po magtanong. Meron po mga bago dyan, katulad ng icons. Meron po yan. Ano pa po ba yung mga nakikita niyo dyan nakakaiba sa inyong paningin? So far, okay po ba tayo? Hindi ko po kasi nakikita yung mga chat nyo. Pwede po ako i-chat ni Sir John Lee kung sakali para kung may tanong. Pwede kong masagot. Kasi baka magbabuffering ako kapag po ang ginawa ko tawag dito, magbabasa ako doon sa chat at mag-double na naman ako ng screen, nagbabuffering ako Pwede kayong maglagay ng forms kung sakaling meron po kayong quiz. Insert ko lang po. I click the forms. Di ba sa OneNote po, pwede rin po maglagay ng forms. Sabi ko nga po sa inyo, lahat po ng apps na nakikita nyo sa 365 account, pwede po nating i-correct lahat sa ating screen. Okay po? Pwede po lahat nating i-attach. Okay po? Lahat, pati LMS, pwede. Ang LMS po dito na naka-attach na nakita ko, na ginagamit na po namin dito sa division namin, Edmodo po. Nasa loob po siya ng Teams. So, pwedeng gamitin. Bawa nyo quiz. Quiz ako, ayan na po siya agad. Diba? Immediately, meron na ako agad na area dito na forms. Ay makapag-quiz. Bawa ay click this one, insert. Nakagawa na ako halimbawa. Ang tagal Siguro po pag plinay. Para ba tong Kotobi? Kasi ang Kotobi, ganyan po Office has been configured to prevent individual acquisition of add-ons. So, nagiging add-ons po siya. Pwede po nating i-edit yan. Siguro wala laman yung programming ko. Feeling ko lang may laman. Yan. Pwede ko po siyang i-edit. Kaso po naku-course through po ako sa forms. Pwede naman po i-share kung sakali. Kapag gawa na po yung exam ko dito, pwede ko siya i-share. Doon sa aking PowerPoint presentation. Tagal po, pagka ganito. Nakakainip po siya, bawa choice. In teaching. Yan. Tapos, pwede kong lagyan ng yes or no. Ayun i-click ko na lang doon. Lagay ako ng maybe. Malay mo, maybe. Merong sumagot ng maybe. Diba? O yan. So, I have. Tapos, ang gawin mo, pwedeng mag-multiple answer. Katulad po ng tinuro ko kahapon, required na scan. Ano ba yan? Naka-shuffle. So, ako i-shuffle ko na po siya. And then, pwede kong palitan yung team ko, katulad nung kahapon. Ang dali nga lang po nitong gamitin, actually. I-share ko na po siya. Copy. I go back to the PowerPoint presentation. Kasi wala pala laman yung kinapi ko kanina. Wala pala siyang laman. Doble na tuloy. Dalawa na siya. Control D. Yan. Ayun siya. Link lang po ang mailalagay niya. Pero kung gusto niyo pong buuhan, doon niyo po i-customize sa kung saan ko clinic kanina dito po sa mismong forms. Okay? So, for the sake of this training, ganun lang po muna. Okay? Another thing, na kasi alam ko ito yung mga gagawin nyo. Kayo pong lahat, mga TikTokers dyan, di ba? Alam ko, masyadong patay na patay sa YouTube. Ang dami nyo nang gumagamit ng YouTube. Ako po kasi, hindi ako marunong mag-TikTok kaya hindi ko na po siya natyaga. Ang ginagawa ko na lang, nag-screen recording po ako. Paano yun? Ito po yun, Yan, ang screen recording niya. For example, ako ay mag-demo.
Ang i-demo ko ay, yan, yung live click, yung ginagawa namin kanina, I can do that. So, ang gagawin ko, I click this one, new slide ako uli. New slide, dapat walang laman. I go to the insert menu, and then I click screen recording. Click ko lang po siya. Yan. And then makikita niyo yung screen recording just taas. Pwede nyo i-highlight kung ano man po ang gusto nyong gawa ng screen recording nyo. Ayan, halimbawa yan. Tapos i-click lang po niyo yung record. Yan. O, di ba may numbering pa siya? Okay, first is, for example, I have here the online app Lifelike. And then all you need to do is to use it in creating your interactive 3D. And then as you can see, there are lots of pattern that you can use in order for you to create your own 3D and your own video at the same time. Then if you are already done, just post it and then close. Tignan niyo po mangyari. Upon closing, ganito po yung ginawa ko nung nag-record ako ng Edmodo ko. Go back here. Ayan na po, oh. Meron na akong instant video. Diba po? So, hindi ako nahirapan. Pupunta pa ako ng YouTube, kung saan ako nagpupunta, effect, ganyan. Pwede naman po ako mag-video using screen recording. Ayan po siya. Ayan. Diba po? Pati boses. Yun. Diba? So, pati boses na, actually, gumagalaw rin yan eh. Nag-move lahat siya, pati yung mga movement nito. Nakikita po. Tingnan nga natin. Lifelike. And then all you need to do is to use it in creating your interactive 3D. Diba po? And as you can see, there are lots of pattern that you can use in order for you to create your own 3D and your own video at the same time. Okay? So, ganun po kadaling gumawa ng video natin using screen recording. Ma'am, saan pa po nakikita ang screen recording? Ito po, sa recording. Makikita nyo rin po dyan si screen recording. Sorry. Screen recording. Pwede nyo pong i-upload agad immediately yung buo. Pwede nyo agad gawing video na at the same time. Pwede rin po kayo mag-record ng audio nyo immediately by simply pressing this one. And then if you want to show it, save as show lang na PowerPoint, click nyo lang po ito, export video, or kaya naka-live stream. As I have mentioned, ang 365 or ang Teams ay meron din pong publish to stream, naka-live. Actually, mga kasama ko ngayon na nagkakaskade po sa Antipolo, naka-live stream po sila using FB Live. Gamit ang Teams or etong mga ito. Yan. Pwede po kasi natin gawin yan na i-insert doon. Okay po? Yun po yung kagandahan nitong 365 account. Okay po? Next is, pwede rin po kayo maglagay ng forms dyan. Mamaya po, tingnan natin ang pagkakaiba ni recording at ni mix. Okay? Dito po sa slide, sa record slide, when I click this, tatanungin kayo, ano pa ang re-record mo? Mula saan? Record from the beginning or the current slide. Kung gusto mo from the beginning, click mo yung current, yung, ano ba ito? Press ko. Teka lang, baka mamaya press ko. Ayan. Pwede nyo na po i-play agad yan. Ang kagandahan po dito, pwede kayo maglagay ng notes nyo. Kung halimbawa nire-record nyo yan, ilagay nyo po dito yung dialogue nyo. Hindi naman po kita yan kapag nire-record nyo. Okay po? Pwede kayo maglagay ng notes para kung sakali feeling nyo, nabubulol kayo, mababago nyo po siya. Ayan, ito po itsura niya. Tapos ito, nakikita nyo sa baba, video po yan. Ako po kasi, tayo ay naka-Google Meet, so hindi ko po makikita yung mukha ko. Kahit i-click ko po itong area na to. Kasi, ayun pala, kita pala. O ayan, no, nasa baba po. O imagine, nakikita po siya. Nasa baba na po siya, pwede ka na magsalita dyan habang nag-demo ka, and then, ayan, dinidemo mo po sa kanila yung mga, ayan, practicing nga natin. Tingnan natin. Try ko lang po, ano. Ayan, mag-record ako halimbawa. Good morning, everyone. Our topic for today is about on how to create or customize the PowerPoint presentation using the advanced feature. Correct? Okay. First is the video. Let us assume. Example. You can highlight this. You can use this. Tingnan niyo po Pwede niyo po siyang gamitin kung meron kayong i-highlight. And then pwede rin po kayong mag-gamit ng iba pa. Yung highlighter. And then if you decided na hindi ko gusto yan, pwede mo burahin immediately.
Okay po. So yung mga functionality niya, madami po siyang functionality, yung area na ito. Okay? So hindi po tayo mahihirapan na mag-video kasi nandiyan dyan na nakikita niyo yung mukha niyo, pwede niyo ulitin. Pwede niyo nga pong putol-putol sa isang slide, halimbawa yun lang, dahil para hindi kayo mahirapan sa sunod na, ay mali na naman, ulitin ko from the top. O, pwede nang i-stop. And then pag i-stop po niyan, pwede na po natin i-close agad. Yan. Natin. Pwede niyo pong i-replay kung gusto niyo makita. Tapos po, mapapansin niyo po dyan sa inyong slide, ayun na po yung aking picture. Ano po, ayan o, may picture na siya, immediately na kapag recording na po kayo, nakasama ikaw sa picture, tingnan niyo po, kasi nakalink siya. Ando dun po lahat. Okay? Yun po yung ganda nitong area na to under recording. Ano naman po yung mix, ma'am? Mas maganda po kasi si mix. Ayan. Ito po ay dina-download ha. MS Mix po ang, Office Mix po ang inyong ida-download and then install nyo lang po siya, reset nyo po, automatic po, lalabas na po yung mix. Ang kagandahan ng po sa mix, meron po siyang export to Scrum. Ano po ba yung Scrum? Ayan po ay application na pwede nyong ilagay sa LMS nyo. If you have your own website or LMS or learning material system, learning management system rather, pwede nyo na po agad i-export. Yun po yung additional niya. Pwede rin po mag-export ng video or yung iba po kasi pareho lang naman po ng functionality dun kay recording. Mas kami lang po ang functionality ni Mix kasi ito ay add-ons. Wala po siya sa loob ng PowerPoint presentation. For example, magre-record ako. Buburahin ko po ulit itong mga picture ko na ito. Ano, ayoko may picture muna. Kasi gagamitin ko si Mix eh. Kasi mapapatong po yung picture kapag ano, may isa pang picture. Yan. So, gagawin ko ay use Mix. Ayan po siya. I click record. Yung screen pa lang po, magkaiba na sila eh. Ayan, si Mix medyo matagal bumukas. Unlike si recording, immediately nagbubukas siya. Ito ang tagal, grabe talaga. Pero mas maganda pong gamitin si Mix. So, ayan, ganyan po itsura ni Mix. Ano po? Ano, slow motion siya. Ano ba to? Slow-mo. Yan. Ganito ang ating itsura ng ating pong Mix. Yan. Awa, gusto kong makita yung mukha ko sa camera. Tingnan natin, baka naman tatalab. Minsan hindi eh. O yan, matalab naman po pala. Meron ding audio. Diba? Yung microphone, pwede nyo pong i-adjust. Meron din siyang inking na pwedeng gamitin po sa area na to. Diba po? And then, saka po nung i-click yung record dito sa area na ito. Kanina nakapula po yan eh. Okay? So, ganun po yung functionality ni Mix. Okay po? Halos parang recording. Mas marami lang pong functionality si Mix. Huwag na po yung slide kit. Medyo madugo na po yung slide kit na yan. Yan din ay add-ons po. Meron din po ako dyan PowerPoint quiz, pero nasa isang laptop ko po siya. Hindi muna ako naglagay kasi medyo pag nakita niyo po marami dyan eh, gusto niyo na rin po ilagay lahat. Ano po? Ano pa po ang additional sa PowerPoint presentation? Si Draw. Meron po siyang drawing tool. Yan po. May drawing tool po siya na pwede niyong gamitin for highlight purposes. Bawa draw. Pwede niyo po siyang gamitin. Mag-highlight po kayo. Go back to draw. Na-realize mo pangit. O di, click mo siya para burahin siya. Tama po? Di ba ang ganda po? Ma'am, paano namin makikita yung draw? Di namin nakikita. Saan namin titingnan? I click this one. Kung yung kanina, yung word natin, meron din pong customized quick access toolbar. Lahat po sila may customized quick access toolbar. Gagawin na i-click and then more commands. Ayan po, i-press natin. And then after po niyan, hanapin lang po natin ay ano yan, ribbon. Customize ribbon po ang piliin natin. Instead na quick access, customize ribbon. All commands. Ayan po siya. Ay, madami pala yung all commands. Hindi pala. All tabs. Yan. Pag all tabs po kasi, ayan na nakikita nyo na yung draw. Oh. Draw. So, i-highlight nyo po siya.
Pag na-click nyo yung draw, hanapin nyo po dito. I'm sure yung iba sa inyo walang check ito, yung main tabs. Lagyan nyo po siya ng check para ma-display po lahat dun sa screen nyo, dun sa ribbon nyo, itong mga ito. Including si drawing tool. Nakuha po ako and then after ma-checkan, click OK button. Ganun lang po. Mag-display na po siya lahat dito. Another thing, last na po ito, yung part ng PowerPoint presentation natin. Ma'am, paano naman kapag pinipresent po namin? Nahirapan po kami, tingnan nyo ma'am, hindi naman namin makita. Pupunta pa po kayo dito, ang ginagawa nyo, di ba? Pupunta kayo sa area na to. Yan, i-click nyo pa po yan. Tapos punta po kayo sa projection. May projection. Nakikita yung projection na. Ayan, projection, di ba? Project, yan ang gagamitin nyo. I-click nyo po siya para ma-project siya ng maayos. Tama po ba? Tapos sa projection, may choices. Ayan, may choices. Naka-screen only, duplicate, extend, di ba? Ganyan. Pwede naman dito. Halimbawa, I click this one. I-right-click mo lang po siya. Yan, right-click. May lalabas na drop-down menu dyan. Ito po yun, Pwede mong i-zoom in. Pwede nyo pong show presenter view. Para makita nyo po yung itsura niya. Ito. Hindi ko alam kung nakakita nyo po, Pero basta, ganyan po yung itsura niya. Ngayon naman po, gumagamit pa kayo ng pointer-pointer, di ba? Pwede naman po gumamit kayo sa mouse nyo na. Right-click lang po nyo, and then, i-click nyo lang po itong pointer option. Click the laser pointer. Pwede pong Control L na lang po ang press nyo. Okay, sa laser pointer ha, Control L na lang. Hanapin si laser pointer. Instantly, you have your laser pointer. So, habang nagdi-discuss ka, mouse pa ang gamit nyo. Anytime, anywhere, pwede nyo palitan. Halimbawa, pointer option nyo, pen. Gusto nyo sulatan. O, halimbawa, yan, bilugan natin. Yan. Tapos, yung sumunod na pointer nyo ay gusto nyo siyang burahin. Ayaw nyo siya napapangitan po kayo. O di burahin mo. Diba? So, ang ganda po nung functionality niya. Okay? Meron din highlighter. Meron din po mga arrow. Halimbawa, automatic, visible, hidden. Pwede nyo pong gamitin. Another functionality niya ay palitan ko po ng pointer. Functionality po niya yung screen nyo. Halimbawa, may ginagawa kayo. You can click block screen para mag-block po siya, para pag pinapakita niyo po sa mga audience niyo, hindi siya basta nakikita yung laman. And then, pwede niyo rin po siyang i-white screen, ayan po siya, and then pwede rin pong ibalik sa dati. Okay, balik natin sa dati. Un-white screen na po tayo, para bumalik po siya, o kaya unblock screen po tayo. Okay? May tanong pa po ba sa PowerPoint presentation? Pwede pong i-on ang mic if you want to ask question. Ma'am, ako po may question. Yes po. Ma'am, di ba po, yung Mix and Slide Kit, yung iba pa pong application is available sa Microsoft 365. What if Yes po, po. kapag sinend namin itong PowerPoint sa student, tapos lower version yung gamit nila? Gagana po ba tong Mix kung sakali po yung Mix yung ginamit namin as recording? Siguro ma'am, to make it safer, since meron naman tong video recording, i-video nyo na lang po para hindi magbago yung kanyang functionality. Since may video recording naman to, nyo na lang po. Para kung ipasa nyo sa bata, hindi PowerPoint, recording, di ba? For safe reason din naman po yung wag na PowerPoint ang isend sa bata, make it video. Na nandito rin naman po sa PowerPoint presentation para hindi po nila ma-edit at kung pinoproblema nyo ay hindi sila naka 365 account, baka hindi mag-function, etc. Ganyan. Yung si Mix naman po kasi video recording po yan, so kahit naman po ipasa nyo sa bata na naka-PowerPoint yan, gagana pa rin po siya. Okay po. Dahil ano lang naman po yan, add-ins lang siya, for video purposes lang naman po siya, si Mix. So hindi naman kailangan makita ng bata kung paano ginagawa si Mix. Okay po? May tanong pa po bang iba? Thank you po, Doc. Okay po. Ano yan? Okay, so kung wala na pong tanong, okay pa po ba kayo dyan? Ano po? Kasi hanggang 3 o'clock lang po tayo today. Kasi I expect na 2 to 4 yata tayo since we started 1 o'clock. So hanggang 3 o'clock tayo. Kaya lang,
Even kahapon pa po sana ito ko ipapagawa sa inyo. Ano po, kaya lang po medyo nagkaroon tayo ng mga difficulties, trouble sa internet connection, etc. Or medyo na-excite tayo kahapon sa Teams na medyo dahil hindi nga po natin mamanipulate yung 365 account. This time po gagawin po natin. So hindi ko na po i-discuss yung iba pa po, although gusto ko sana dahil marami sana tong functionality na maganda eh. Kaya lang kailangan ko pong makapagbigay sa inyo ng certificate